Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Abayahawa syabasamayang. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Ail kataa yanawa. Al katayanawa. Watawadalak ail damak. Tawadalak al damak. Sa satap at kataa yanawa. Sa tapat katayanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Kalhalal hawadla abayahawa alay. Bahasam masyayak kihawashay. Barsham masaya kihawashay. Bahasam raw kakadas. Barsham raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 3 ng second book of Maccabees. Okay, basa. Pangalawang aklat ni Makabeo, Kabanata 3, hanggang 1 to 40. Noong si Onyas ang pinakapunong saserdote sa Jerusalem, naghari sa banal na lungsod ang ganap na katahimikan. At ang mga utos ng alhayam ay matapat na sinunod ng mga tao. Ito'y sa dahilang si Onyas ay isang taong mahigpit na kalaban ng kasamaan. Kahit ang mga hari ng Syria at Ehipto ay gumalang sa templo. At bilang pagpaparangal ay nagpadala sila roon ng mahalagang kaloob. Sa katunayan, si Seleuco na hari ng buong Asya ang nagbibigay ng lahat ng panustos ng templo sa pagsamba at paghahandog sa alhayam. Kinukuha niya ito sa mga nalilikom niyang buwis. Okay. Seleuco. So, sa panahon ni sacerdote, mataas na sacerdote si Onias, nagkaroon ng peaceful ang bansang Israel. Ang mga Israelita ay matapat sa utos ni Alhayam. Matapat, ha? Ngayon, ang hari ng Asia, isang buo pa yon, Asia. Pero ngayon, daming bansa ng Asia, naging continent na. Pero dati, parang isang bansa lang yun eh. Ay nagbigay ng panustos. Talagang tumutulong siya sa bansang Israel. Yun ang maganda. Okay, tuloy tayo. Ngunit ang ganitong kalagayan ay hindi nagtagal. Isang nagngangalang Simon mula sa lipi ni Benjamin ang nakaaway ng pinakapunong saserdote. Si Simon na siyang tagapamahala sa templo at si Onyas na pinakapunong saserdote ay hindi nagkaunawaan tungkol sa patakaran sa pamilihang bayan. Alam ni Simon na hindi siya mananalo kay Onyas, kaya't nagpunta siya kay Apolonio na anak ni Tarseo at gobernador noon sa Ciliceria at Pinesia. Nagsumbong si Simon kay Apolonio tungkol sa napakalaking kayamanang nasa Jerusalem. Ang kayamanan at salapi roon ay hindi mabibilang. Ayon sa kanya, labis-labis iyon sa kinakailangan para sa paghahain, kaya't maaaring angkinin ng hari. Ito si Simon ay bantay to ng templo. Si Onyas, punong saserdote, pero hindi sila magkasundo. Ito si Simon, kontrabida to eh. Taksil. Sinumbong pa doon sa hari ng mga hintil na may kayamanan ang templo. Dito ngayon nag-create ng malaking problema. Dahil sa kataksilan ni Simon. Hebrew Israelite ito, sa tribe of Benjamin to si Simon eh. So, sa kapanuhunan natin, mayroon din ganun eh. Mga remnant Hebrew Israelite, pero may espiritu ni Simon. Taksil, ayaw magpasakop sa leadership, yung nakataas sa kanya. Ayaw magpasakop. Siyempre si Onyas, punong saserdote, mataas sa kanya. Siya bantay lang ng templo. Ang namuno sa templo na mataas na saserdote si Onyas, pero hindi sila magkasundo. Kasi hindi marunong magpasakop to Simon. Dahil wala siyang panalo kay Onyas, saserdote, nagsumbong sa hari ng mga hintil. Taksil nga eh. Okay, tuloy tayo. Pagkarinig ni Apolonio sa ulat ni Simon,
Agad siya nakipagkita sa hari at ibinalita ang tungkol sa kayamanang iyon. Isinugo agad ng hari ang kanyang punong tagapagganap na si Heliodoro at inutusang samsamin ang kayamanang iyon. Umalis si Heliodoro ngunit hindi nagpalata ng tunay niyang pakay sa pag-alis. Ang ginawa niyang dahilan ay ang pagdalaw sa mga lungsod ng Ciliceria at Pinesia. Dumating siya sa Jerusalem at doon ay malugod na pinatuloy ng pinakapunong saserdote. Tinanong ni Heliodoro kung totoo ang balitang tinanggap ng hari tungkol sa kayamanang nasa templo. Ipinaliwanag naman ni Onias na ang labis na salapi roon ay halagang nakalaan para sa mga byuda at mga alila. Okay. Ito si Heliodoro ay inutusan ng hari. Kunin ninyo yung kayamanan sa templo sa mga Hebrew Israelite. Dami pala yan eh. Nagsumbong sa akin tong si Simon. So, ngayon, sinabi ni Onias na hindi naman ganun kalaking halagang pera. Ito ay nakalaan to sa mga balo at sa mga ulila. Tulong. Pero tingnan natin anong kasunod na kaganapan. Kasama rin sa salaping naroon ang kayamanan ni Hercano na anak ni Tobias na may mataas na katungkulan. Sinabi niya na ang ulat ng sinungaling na si Simon ay hindi totoo, sapagkat ang kabuuan lamang ng salaping nasa kaban ay 14,000 kilong pilak at 7,000 kilong ginto. Sinabi pa niyang sa isipay di dapat pagsamantalahan ang mga taong naglaga ng pagtitiwala sa banal na puok at sa di mapag-aalinlangan ng kabanalan ng templong tanyag sa buong daigdig. Subalit ipinasya ni Heliodoro na samsamin ang salapi para sa hari, gaya ng utos nito. Kaya't ng araw na itinakda, pumasok siya sa templo upang bilangin ang salaping naroon. Sa ginawa niyang ito ay naligalig ang lahat sa buong lungsod. Pero mo ha, pera ng templo ng Hebrew Israelite. Pero itong mga hari sa ibang bansa, nakikialam. Gusto lang kunin. Harap-harapang panunulis yun eh. Oo. Dahil naman, nangyari yan, dahil naman itong Simon, ito nga nagbalita. Hindi alam ni Simon na kadugo niya, tinaksilan niya. Templo nila, pera ng templo nila, ang pinagtaksilan niya. Dahil lang hindi niya kaya si saserdoteng Onias. So, ang sama talaga itong Simeon na to. Di maganda ang ugali. May mga Hebrew Israelite din dito na gano'n din ugali. Yung hindi marunong magpasakop sa leadership, sa nakakataas sa kanya. Para ang tingin sa sarili niya, siya na ang mataas. So, may ganong karakter eh. Hindi naman siya una naka-discover ng Ako ang una naka-discover, ang yapang. Ganyan mga ugali. Tapos, babaguhin pa ang nakasulat sa scripture. Nakasulat na nga yun ang pangalan, babaguhin pa niya. Isa rin yung pasaway yan eh. Yun, may mga ugali talaga. Pag ganyan, ang Hebrew Israelite, ligtas naman yan, pagdating doon sa langit, sa bangkita ilalagay yan. Dahil mga pasaway eh. Kasama niyo si Simon, tapos bangkita yan ilalagay. Walang mansion yan sa langit. Biro mo, ito, naligalig ang lahat ng buong lungsod. O, tingnan natin ano nangyari. O, basa. Nagpatira pa ang mga saserdote sa harap ng altar at malakas na nanalangin sa alahayam. Naloobin nawang huwag magalaw ang salaping inilagak ng mga tao sa kabangyaman ng templo. Nabagbag ang kalooban ng bawat makakita sa pinakapunong saserdote, sapagkat sa mukha niya ay nababakas ang labis na pagdaramdam.
Nanginginig siya sa takot at nakikitang labis na nasasaktan ang kanyang kalooban. Halatang halata ang pagkabalisang namamayani sa katauhan ng pinakapunong saserdote. O, biro mo ha. Alam naman niya nga ang nagtaksil dito ay si Simon eh. Pero kita mo, pera ng templo yan. Pero gustong nakawin ng hari ng ibang bansa ng mga hintil. So talagang nagdamdam talaga, nanalangin, kita talagang mukha na grabe talagang parang nagpasa ng buong daigdig. So ganun kahirap eh. Ngayon, anong kasunod? Nang mabalitaan ito ng mga tao, lumabas sila sa kanilang mga tahanan at pangkat-pangkat na tumawag sa Yahweh. Nakita nila ang napipintong paglapastangan sa banal na dako. Nagsisiksikan sa lansangan ang mga babaeng may mga damit panluksa. Ang mga dalagang dati-rati hindi pinalalabas ng bahay ay nakita ng madla. May tumakbong papunta sa mga pintuan at may nagtipon-tipon sa tabi ng mga pader ng lungsod. Ang iba'y nanonood lamang mula sa bintana ng kanilang mga tahanan. Nakataas sa mga kamay ng lahat na dumadalangin sa alahayam. Oh, biro mo ha. Buong ano na yon, taong bayan na. Lumabas. Pati mga dalaga na hindi lumalabas sa bahay, lumabas na rin. Para manalangin. Tapos kamay, oh, Yahweh. Kabagan mo kami ang pera namin sa templo. Kukunin ang hari ng mahintil. Oh. Lahat sila, iyakan. Oh. Ang iba naman, nasa bintana lang anoon. Pero ganun din, lungkot yun eh. Ang saserdote naman, at saka punong saserdote, ganun din, talagang lungkot na lungkot. Dahil sa kagawa ng Simon na yan. O, tingnan natin. Nakasubsob sa lupa ang mukha ng bawat isa at kalunos-lunos tingnan. Lalo't kong makikita ang kahabag-habag na anyo ng pinakapunong saserdote. Habang nananalangin sila sa Yahweh na makapangyarihan sa lahat upang ingatan ang nakalagak na salapi. Patuloy naman si Heliodoro sa pagsasagawa ng binabalak. Ngunit nang siya at ang kanyang mga tauhay papalapit na sa kabangyaman, nagpakita ng isang nakakatakot na pangitain ng Yahweh ng lahat ng espiritu at kapangyarihan. Lahat ng naglakas loob na sumama kay Heliodoro ay hinimatay sa takot dahil sa ipinakitang kapangyarihan ng alahayam. O, yan. Kita mo ha, sinagot na ni Yahweh ang panalangin. Nagpadalag anghel yun. Na yung nakakatakot naman natin yan. Yung mga nagpunta kasama doon, nahimatay. Oh. Dahil anghel yan ah. Ngayon, tingnan natin makuha ba nila ang pera. Sa pangitain ay lumitaw ang isang kabayong nagagayakan para lumaban. Nakakatakot ang anyo ng sakay nito at nakasuot ng gintong baluti. Biglang sumugod ang kabayo at dinamba si Heliodoro. Dalawa pang bihis na bihis. Makisig at matipunong binata ang humarap sa kanya. Tumayo ang isa sa kaliwa niya at ang isa naman ay sa kanan. At hindi siya tinigilan ng kagugulpi. O, yan. Nang bumagsak si Heliodoro, ay nawalan ng malay. Binuhat siya ng kanyang mga tauhan at inilagay nila sa isang higaan. O, yan. Kita mo ha? Anghel yun. Binugbog Javier na. Talagang biro mo naman, sino bang hindi mahabag yung hawa? Bayang Israel to, pinili ko. Ngayon, sumamo sila para sa aking tulungan. Kasi kung nakawin yung pera sa templo, o ngayon, kayong mga anghel, deploy ko kayo, puntahan ninyo yon, yung si Heliodoro, mga kasamahan niya, takutin ninyo. Ayan. Ngayon, naimatay ang pinuno nila. Ginulpi Ah. pa naman. Ginulpi. Walang tigil na. Kita na sakay kabayo eh. Kabayo yon na lumilipad, na may pakpak. Hindi sa tinigilan So ano to? lang.
Si Heliodoro, walang malay. Ngayon, Ang lalaking kanina lamang ay pumasok sa templo para lusubin ang kabangyaman, kasama ang kanyang mga tauhan. Ngayon ay inilabas na walang malay tao, dahil do'y hayagan nilang kinilala ang kapangyarihan ng alahayam. Sa gayong kalagayan, wala nang pag-asang makabangon pa si Heliodoro dahil sa ginawang hadlang sa kanya ng alahayam. Samantala, pinuri naman ng mga Hudyo ang Yahwa sa kababalaghang ginawa niya sa kanyang templo. Ang takot at pangamba ay napalitan ng tuwa at kagalakan dahil sa pagkilos ng makapangyarihang Yahwa. o yan. So, ang mga Hebrew-Israelite na mga taong bayan na nalungkot, ngayon nagalak na, nakita nila, o yan. Yan ang napala nyo, magnanakaw kayo. Mga buhaya kayo. Nanakawin nyo ang pera ng kaban ng yaman ng bansa. Ngayon, dito sa ating bansa, ganun din. Yung mga magnanakaw dito, nakabarong, naka-Amerikana. Hindi yung nakabulit na nasa labas. Ang galing pinalabas ng mga sasakyan. Nakamansyon pa. Ngayon, pag gumalaw na si Abay Haw, ano nangyari? Yung pinuno nila doon, na walang malay. Sila lahat. Kasi biro mo, tropa ng mga anghel nagkabayo na nakakatakot tingnan. So, bumaba. Ngayon, tingnan natin ang nangyari. Dahil sa nangyaring ito, naglakas loob ang ilang kasama ni Heliodoro na lumapit kay Onyas. Hiniling nila na ipanalangin sa kataas-taasang alhayam na loobing si Heliodoro ay mabuhay, upang huwag akalain ng hari na may kinalaman ng mga Hudyo sa sinapit ni Heliodoro. Naghandog si Onyas sa Yahwa upang iyon ay gumaling. Habang naghahandog ang pinakapunong saserdote, lumitaw na naman sa harapan ni Heliodoro ang dalawang kabataang gayon pa rin ang kasuotan. Dapat kang magpasalamat sa punong saserdoteng si Onyas, wika ng dalawa. Siya ang nanalangin sa Yahwa, kaya ka nabuhay. Yun. Dalawang anghel yun, nagsalita. Yung ganun rin. Kaya nabuhay ka dahil sa punong saserdote na nanalangin para sa'yo. Dahil pag hindi niya ginawa yun, tuluyan ka ng matigok. So, yan. Kita mo, So, yung prayer ng saserdote at saka yung buong bansa ng mga tao na nalangin. Pero tahimik lang si Simon, walang nabanggit. Si Simon ang dahilan dito Yung kahudasan na yung Judas. Mga Judas talaga. Yung Judas naman natin yun, si Sudiro naman Natuloy. Ang alahayam ang nagparusa sa iyo, kaya kailangang sabihin mo sa mga tao ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Matapos masabi ito, ang dalaway naglaho. Bilang pagtanaw ng utang na loob, si Heliodoro ay naghandog sa Yahwa at gumawa ng panata sa tagapagligtas ng buhay niya. Matapos niyang tupdin ito, siya'y nagpaalam kay Onyas at nagbalik sa hari kasama ang kanyang mga tauhan. Pinatotohanan niya sa harap ng madla ang nakita niyang mga ginawa ng kataas-taasang alahayam. Tinanong ng hari kay Heliodoro kung sino sa akala niya ang dapat na ipadalang sugo sa Jerusalem at sumagot siya. Yan. So, naghandog na si Heliodoro sa Yahwa. Pasalamat nga nabuhay siya. Ngayon, binalita niya sa hari na nabuhay siya dahil naghandog, nanalangin ang punong saserdote sa kanya. Ngayon sabi ng hari, sino ang utosan nating kuha doon? Yung hari, ambisyoso pa rin Sino daw utosan? Kasi ayaw na ni Heliodoro Sabi niya dito, kung sino ang akala niya ang dapat na ipadalang sugo sa Jerusalem
At sumagot siya, anong sagot ni Leodoro? Basa. Kung may kaaway po kayo, o may sino mang laban sa inyong pamahalaan, siya ang inyong ipadala. Makikita ninyo na kung makakabalik pa siyang buhay, siya'y nasa kalagayang hindi na makakalaban pa. Mayroon pong banal na kapangyarihan doong magpaparusa sa kanya. Ang alahayam sa kalangitan ang nangangalaga sa puok na iyon, at sino mang mangahas manakit doon ay napapahamak. Ito ang ulat ng kasaysayan ni Heliodoro at kung paano iningatan ang kanyang kayamanan sa templo. Ano sabi ni Leodoro? Palnare, kung sino yung kaaway mo, siya ipadala mo doon. Para sila ang matigok, sila ang maparusahan. Maloko dito si Doro. Para maranasan din nila ang nangyari sa kanya. So, yan ang nangyari. So, ang moraliso natin nakuha, dahil sa prayer ng punong saserdote at mga saserdote at taong bayan na mga mamayan ng mga Hebrew Israelite, sa impact ng prayer nila, so hindi na pahindian ni Abay Hawa. Talagang nagpapadala siya ng ng mga anghel upang parusahan yung mga crocodiles, mga buaya. Dito sa ating bansa, prayer lang kailangan para parusahan itong mga buaya natin dito. Matindi yung mga buaya natin dito eh. Yung pangunahing buaya pa naman, yung magpinsan. So yan. Ngayon, prayer lang talaga. Ngayon, sabi na hari, sino ipadala natin? Sabi naman tong Teodoro, yung kaaway mo, padala doon. Para silang maparusahan. Para maranasan niya yung naranasan. Oo. So, yan ang nangyari. Kasi yung kaaway mo. Kayamanan, ang kayamanan kasi ng bansang Israel ay yung nasa templo. Yan ang kayamanan. Ngayon, ang kayamanan naman natin ay hawak sa gobyerno. At itong naghawak naman na tukso na nakawin. So, nakita mo naman takbo ng bansa natin, grabe eh. So, kailangan talaga, ang solution to, prayer lang talaga, taimtim na prayer. Paano kasi, ang prayer kasi na iba, mali naman, tinatawag na si Satanas naman eh. Paano sagutin yun? Nakaramihan dito sa mga tao sa Pilipinas, ang mga tinatawag, Satanas naman, ng mga fallen angel na naging Satanas. Ilan lang ang nakakilala sa totoong pangalan ni Abay Hawa, na totoong pangalan ng Creator. So, yan ang nangyari na isang dahilan na di talaga ma-solve ang problema ng mga buaya dito sa ating bansa. Pero doon, kita mo yung himala. Dahil sa matinding ginawa sa prayer na pinuunahan ng punong sacerdote, biro mo ang mga dalaga na di malabas sa bahay, lumabas na lang sila. So dahil sa Para makiisa sa yun. Ang sagot ni Abay Hawa, kita mo. So dito nagtapos. So, dadako tayo sa prayer. So, Abay Hawa, katulad po ng aming pong narinig ngayon sa pamagitan ng mga pag-aaral sa Aklat ng Makabeyo, dalangin po namin ang bayan. Ang mga remnant na nasa bansang ito ay inyo pong kalingain, lingapin, maunawaan nila ang kahalagahan ng buhay na nakakilala sa inyo. Aming alahayam sa buhay nito, ay pong naisin na maisaayos na madaling panahon ang iyong kasulatan at patuloy na ito ay may pamahagi sa mga taong nag-aalinlangan sa iyong banal na pangalan. O aming Yahawa sa buhay ni Prince James, sa buhay ng kanyang tatay na si KTBM at ang mga tribo ng grupo ng Operian Tribes, sa buhay ni Bishop, ang bawat isa sa amin umaasa
na ang mga bagay na aming inaasahan ay inyo pong ipagkakatiwala at magagamit ito upang maisaayos sa lalong madaling panahon ang iyong kasulatan. At doon sa mga nagnanais na makabili nito or magkaroon nito, dalangin po namin ang paghahanda ninyo sa puso at isipan nila sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Rokakadas. Dalangin namin, Abay Yahweh, na kayo lamang ang mahayag at makilala sa bayang ito at ang mga tinawag noong unang araw ng mga relihiyon ay patuloy na talikuran ng mga remnant. Yahweh, naming alahayam, ikaw ay higit na makapangyarihan kanino man, walang katulad mo at walang hihigit sa iyo. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Messiah at Yahweh siya ay namin tagapagligtas. Yaman.